Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng mahigit 178 million pesos na halaga ng nakumpiskang frozen mackerel sa mga residente ng Tondo, Maynila. May balitang pambansa si Kenneth Pasyente ng PTV. Sa layuning tugunan ng kagutuman at matiyak ang seguridad sa pagkain, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng mga nakumpiskang mackerel ng mga otoridad na nagkakahalaga ng 178 million pesos. Nasa daan-daang pamilya sa Baseco Compound sa Maynila ang nakatanggap ng tig-2 kilo ng mackerel. Sa kaugnayan ng Department of Agriculture at saka ng ating customs ay nakita nila na hindi maganda, hindi kumpletong papeles, hindi kumpletong pagbayad. Kaya po kinumpis ka ng pamahalaan. Kaya ganun po ang aming ganun po nangyari. Ngunit nakita naman ninyo, naka-freezer pa ito. Ika namin napakasayang naman ito, katakot-takot na isda ito, ang daming pwedeng pakain, marami tayong mapapakain. Kaya pwede distribute po natin doon sa inyo, dito sa inyo, para meron naman pantulong, para nang kayong namalengke ng isda. Malaking tulong na po ito sa mga pamilya ko, sir. Papasalamat din po kami na kung hindi po sa isda nito, hindi mabubusog ang mga anak ko. Malaki na rin ang mahalaga kasi mahirap na yun maghanap ng pera. Tiniyak naman ng Pangulo na mas hihigpitan pa ng pamahalaan ang pagbabantay para maiwasan na ang smuggling ng anumang produkto. At sakali namang maulit pa ang ganitong mga insidente na makakumpiska ng anumang produkto at agricultural products ay tiyak na mapupuntaan niya ang mga ito sa taong bayan. Dahil na rin yan sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ang ginagawa po, ini-smuggle nila, pinapasok nila, tapos iipitin. Hindi ilalabas. Mag-aantay hanggang tumaas ang presyo. Pag tumaas ang presyo, sa kanila pagbibili. Kaya't yun ang iniiwasan natin dahil ang nabibiktima dyan ay ang taong bayan, yung pangkaraniwan na ating mga mamamayan. Kaya't hindi natin papayagan na matuloy na yung mga ganyang klaseng sistema. Bago ang distribusyon, pinangunahan ng punong ehekutibo ang inspeksyon ng mga container van na naglalaman ng mga nakumpiskang tulingan. Dito binigyang direktiba ng Pangulo ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na paigtingin pa ang pagpapatupad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Lalo't ang mga smuggler anya ang sumisira sa merkado sa Pilipinas. Kaya ito yung buong tinatawag na chain na kailangan natin buwagin. At ito is, as I said, is the first case under the new law of the Anti-Agricultural Sabotage Act. I've spoken to our Bureau of Customs, I've spoken to the Department of Agriculture. We have to keep going. Kailangan patibayin pa natin ito. Nagmula ang mga mackerel sa naharang na 21 containers na sinubukang ipasok sa bansa pero nasa wata ng Bureau of Customs dahil sa kakulangan ng mga dokumento. Partikular na ang sanitary at phytosanitary import clearance mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nakatakda ring ipamahagi ang mga mackerel sa ibang bahagi ng NCR, gayon din sa Regions 3 at 4A, kung saan inaasahang 150,000 na pamilya ang makikinabang sa kabuuan. Setyembre nasa wata ang mga frozen mackerel at Oktubre nang dumaan ang mga ito sa pagsusuri at napag-alaman na ligtas ang mga ito para sa human consumption. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.